Sa gitna ng napakaraming tao sa Wuhan, ay makikita naman na magkasama ang dalawa at napasabi pa si Charyon kung saan siya dadalhin ni Jok at bakit wala man lang itong imik at sinasabi sa kanya. Bigla namang nagsalita si Jok at sinabi niya na maghuhukay sila ng totoong sandata, kaya't na-curious na lang dito si Charyon. Pahabol pa ni Jok na hindi alam ni Charyon na pumili ng sandata, kaya't dadalhin niya ito sa isang lugar na maganda at wala naman ding kaalam-alam si Charyon kung ano ang pinagsasasabi ni Jok. Sa lugar na ito ay makikita ang isang ilaw na nagsisilbing liwanag para makita ang napakaraming mga sandata. At sa loob nito ay makikita ang isang lalaki na matapang ang mukha at parang galit na galit. At bigla naman din kinabahan si Charyon sa isang tingin pa lang dito. Ang pakiramdam niya ay ang lugar na ito ay nakakatakot at para bang may kakaibang aura na nakapaligid. At nagtataka naman si Charyon kay Jok at sinabi nito na first time lang niyang makapunta dito sa Wuhan at bakit nito alam ang nagtitinda ng delikadong mga sandata at ito ay tinatawag na dark arms merchant. Bigla naman ding tinanong ni Jok ang nagtitinda kung iyon lang ba ang mayroon silang sandata. Bigla namang inusisa ng nagtitinda ang ating bida. At habang tinitignan niya ang dalawang napakalaking espada ni Jok sa kanyang likuran ay bigla itong napasabi na baka hindi na nito kinakailangan ng mas maganda pang sandata. Ngunit wala naman din siyang nagawa at sinabi pa nito na dahil sila ay mga special guest ay pinakitaan sila nito ng isang special grade na sandata. At sa seryosong tingin ng nagtitindang ito ay ipinakita niya ang isang maliit na sandata na nasa isang box at tinatawag niya itong Frozen Jade Dagger. Makikitang ang maliit na kutsilyong ito ay napapalibutan ng mga mapuputing aura na para bang galing sa yelo. Bigla namang natuwa si Jok sa kanyang nakitang sandata, at gayon na din si Charyon na nagugulat sa napakagandang itsura nito. Ngunit bigla naman ding sinabi ng nagtitinda na ang sandatang ito ay nagkakahalaga ng 15,000 gold, kaya't sobra naman ang pagkabigla ni Charyon dahil sobrang mahal naman ng napakaliit na kutsilyong ito. Ngunit sinagot naman siya ni Jok at sinabi nito na kung ano pa ang kanyang maibibigay na bonus kung bibilhin nila ang sandatang ito at hindi naman makapaniwala si Charyon na may plano si Jok na bilhin ang napakamahal na sandatang ito. Bigla naman ding napatanong ang nagtitinda na kung ano ang kanyang gustong bonus. At nagsuggest naman si Jok na pipili na lang siya ng mga sandata na nandito sa loob ng kanyang tindahan. At napaisip naman din ang nagtitinda na bakit alam ni Jok na ang lahat ng kanyang mga sandata dito ay hindi mga ordinaryo lamang at nahihiwagaan na lamang siya sa ating bida at pumayag naman agad ito. At bigla din namang napangiti si Jok dahil mayroon na siyang napili kaya't itinuro niya agad ito para makita ng merchant. At nabigla din naman ang nagtitinda habang tinitignan niya kung ano ang itinuro ni Jok. At hindi din naman makapaniwala si Charyon sa kanyang itinuro. Biglang napangiti ang nagtitinda at gusto nitong malaman ang pangalan ng ating bida dahil sa kakaiba niyang pagpili. At walang ano-ano ay sinabi naman din niya ang kanyang pangalan at pasigaw niya itong pinarinig sa nagtitinda na ang pangalan niya ay si Jok Legion. Ngunit nagtataka naman ang lalaki at ngayon lang niya narinig ang pangalan nito. At napapaisip naman siya na ang batang may gatas pa sa labi na katulad ni Jok ay makikilala ang napakagandang sandata na ito at isa lang ang ibig sabihin nito, na siya ay mayroong napaka-extraordinaryong karanasan o siya ba ay napakalakas na individual. At nagtataka pa din naman siya kung ang dalawang mga espada sa likod ni Jok ay kapareho din ng kanyang napili. Kaya't napapasabi na lang ang nagtitinda na nandito na ang totoong master ng sandatang iyon na matagal nang naghihintay para makuha at dagdag pa nito na kung kailan muli silang magkikita. Hindi pa tapos si Jok sa kanyang panghihingi ng bonus at mayroon itong ipinakiusap sa nagtitinda at naiilang naman dito si Charyon dahil sa napakarami nitong request sa lalaki. At di kalaunan ay patuloy pa din ang pagsisermon ni Charyon kay Jok dahil ito nga ay bumili ng dagger na nagkakahalaga ng 15,000 gold. At hindi pa ito nahiya, hiningi pa nito ang lumang gloves para gawing bonus niya. At naguguluhan naman si Charyon kung tanga ba si Jok o isa lang baliw. Hindi naman siya pinapansin ni Jok habang nilalabhan niya ang gloves na kanyang nakuha. Ngunit biglang tanong naman ni Charyon kung saan ba ito nakakuha ng napakaraming pera
at baka ito ay gumagawa ng mga masasamang gawain o baka siya ay isang anak ng mayamang pamilya, at ito ang patuloy na tanong ni Charion kay Jock, at hindi naman niya ito sinasagot. Nauulinigan naman si Jock sa pagdadaldal ni Charion, kaya't hiningi nito ang kanyang kamay. Bigla naman agad sumagot si Charion na hindi niya kailangan ang gloves na iyon. Bigla namang sinabi ni Jock na kinakailangan niya ng gloves na ito, dahil tutulong ito sa pag-improve ng kanyang martial arts, kahit konti lang, at dagdag pa niya na si Charion ay na-stock sa 7 stars. Nagulat naman si Charion at tinanong kung bakit alam niya ito. Sabi naman ni Jock na wala siyang hindi malalaman dito, kaya't wala nang nagawa si Charion at ibinigay na lang nito ang kanyang kamay. At bigla namang hinigpitan ni Jock ang pagkakahawak sa kamay ni Charion, kaya't nabigla ang babae. Sabi ni Jock na kahit na ang mga kakaibang mga bagay ay mayroong tinataglay na energy, respetuhin niya ito at pakiramdaman nito ang presensya. Wala naman ding nagawa si Charion at kahit na hindi siya pabor dito ay napilitan na lang ito. At isinuot na nga ni Jock ang gloves sa kamay ni Charion, habang tinatanong siya nito na transparent pala ang mga gloves na kanyang nilalabhan kanina. At bigla naman ding may lumabas na kakaibang liwanag sa mga gloves na ito kaya't nagulat si Charion. At ang mga hangin sa paligid ay biglang lumakas, at makikita ito sa paggalaw ng mga dahon ng mga puno at mga damo. Nagulat si Charion at napatanong kay Jock kung ano ang lumabas na kakaibang energy ngayon lang. At ilang saglit lang ay bumalik naman ang energy sa kanyang mga kamay, at wala na siyang alam kung ano na ang nangyayari sa gloves na ito. At patuloy pa din ang pagtitipon ng mga energy sa kanyang mga kamay, ni hindi maipaliwanag ni Charion kung bakit ito nangyayari sa kanya. Ngunit tinitignan lang siya ni Jock, at para bang may inaabangan pang mangyayari. At yun na nga, pinalibutan sila ng napakalakas na energy na nagdahilan ng patuloy na paghawi nito sa mga puno at mga dahon sa paligid. At hindi pa rin makapaniwala si Charion, kaya't napapamulat na lang ang kanyang mga mata dahil sa gulat. At sa lahat ng mga nangyayari ngayon, napasabi ito sa kanyang sarili na ang gloves na ito ay hindi ordinaryong item. At masaya namang sinabi ni Jock na baka siya ay tinanggap na ng item na ito kaya't lumabas ang napakaraming energy, at dagdag pa nito na hindi siya nagkamali sa pagpili kay Charion at sigurado siyang mayroon siyang talento. Ngunit napapatanong na lang si Charion kung ano ang ibig sabihin niya na tinanggap siya nito, at nagtataka siya na bakit mayroong nakasulat sa kanyang mga kamay at ang pagkakabasa dito ay hangin. Bigla namang sinagot siya ni Jock at sinabing magpakilala ito dahil tinanggap na sila ng Wind God, at makikita din namang mayroong kaparehas na sulat sa kamay ni Jock. Kapag sinuot nila ang mga gloves tig-iisa, ang mga ito ay magre-react kapag sila ay malapit. At patuloy pa din ang pagsasalita ni Jock na ang internal energy ni Charion ay kulang pa, kaya't hindi pa ito gumagana ngayon, pero nararamdaman naman ito ni Jock, at kitang-kita pa din sa mukha ni Charion na hindi siya makapaniwala. Kaya't binara naman agad siya ni Jock, at sinabing ang material ng gloves na ito ay hindi ordinaryo. At ang original master ng gloves na ito ay ang First King at kilala siya sa tawag na Wind God, at ito ang pinakamagaling na martial master sa buong Jianghu. 300 taon na ang nakalilipas, at sa isang salita ang mga gloves na ito ay kayamanan sa lahat ng mga kayamanan. At napatanong naman din si Charion na mayroon palang ganitong kayamanan na nakatago sa Dark Arms Merchant Store, at hindi din naman sigurado si Jock, at baka ang lalaking nagtitindang iyon ay naghihintay lamang sa taong makakakilala sa halaga ng mga gloves na ito. Sa pamamagitan nito, kaya na niyang salagin ang mga sword energy gamit ang kanyang mga kamay, at dahil mahina pa ang internal energy ni Charion ay masasaktan ito pag ginamit pa rin niya ang kanyang mga kamay. At kahit ganoon pa man, at least hindi ito mapuputol, sabi pa ni Jock. At bigla naman ding tumahimik si Charion, at sinabi nito na bakit siya nito tinatrato ng maayos. Hindi naman siya sinagot ni Jock habang naghihintay sa sagot nito. At ginawa ng ating bida ay ngumiti na lang. Sa kabilang banda, makikitang napakalakas ng ulan sa isang lugar, at sa ngayon makikita ang arena kung saan ang Dragon and Phoenix Tournament. At kabilang na sa mga manonood ang dalawa, at napatanong naman si Charion kung ano ang inilagay nila sa gitna.
At para bang ang nakalagay dito ay isang mahabang bato na mayroong bakas ng mga paa. At habang nag-uusap ang dalawa, bigla namang isinigaw ng lalaki na ang ikalawang pagsubok ng Dragon and Phoenix Tournament sa taon na ito ay ang Test of Striding Art. Ang pagsubok na ito ay napakasimple lang, kinakailangan lang tawirin ang batong ito, ngunit sa dalawang kondisyon. Ang una ay kinakailangan nilang sundan ang mga bakas ng paa, at ang dalawang tao ay dapat na mag-assist at mag-coordinate sa bawat isa. At bigla namang nag-usap-usapan ang mga tao na ang pagsubok na ito ay napakasimple lang pala, kaya't masaya sila, ngunit nagtataka naman ang isang tao at para bang mayroong kakaiba dito. Napansin naman ng isang lalaki na kahit na sinong marunong sa martial arts ay madaling makakapasa dito, at kahit na mga bata ay hindi mahihirapan dito, pasigaw pang sinabi ng hambog na lalaki. At bigla namang napaisip si Bong Suchan at nagalit sa tagapagmana ng Southern Alliance Peak at sinabing ito ay isang mangmang. Simula sa ikalawang gate, wala na silang magiging espesyal na pribilehiyo kahit pa sila ay nasa mga prominenteng mga clan. At patuloy pa ding iniisip ni Bong Suchan at sinabi niya sa kanyang sarili na ang mga examiner sa ikalawang pagsubok ay walang koneksyon sa panlabas na mundo at hindi din siya kasali sa pag-evaluate ng mga kalahok, kaya't napatanong siya kung kaya ba ng mangmang na ito na makapasa sa mga susunod pang mga pagsubok. At sa kabila nito ay sinabi ni Jok na hindi ito magiging madali, kaya't napatanong naman si Charion kung ano ang ibig sabihin nito. Dagdag naman ni Jok na lahat sila ay may kanya-kanyang ginagawa sa paghahasa ng kanilang martial arts, at kahit pa sa striding art na ito, ay kahit na hindi nila namamalayan, lalabas na lang ito ng kusa. Ngunit kung hindi sila mag-focus sa mga hakbang, siguradong ang kanilang pagsasabay ay masisira dahil dalawa nga ang magpa-participate sa pagsubok na ito. Bigla namang may napatanong na kalahok kay Bong Suchan at sinabi nito na paano magpapatuloy ang pagsubok, at paalisin na lang ba ang mga natitira, at ang mga involved lamang ang dapat magpatuloy. Sinagot naman agad siya ni Bong Suchan, na dito lang silang lahat at papanoorin nila kung ano ang mangyayari habang ang iba ay naghihintay na matapos ang nauna sa kanila. Kaya't nag-usap-usap naman ang mga tao, at hindi makapaniwala, at sinabi pa nila na mas magiging maganda kung magpahuli na lang sila. Kaya't pag-isipan nilang maghintay na lang muna at papanoorin nila kung ano ang gagawin ng unang sasalang sa pagsubok. Napapaisip naman si Charion na tama ang kanilang desisyon, at kung titignan nila ang magiging pagkakamali ng unang mga susubok, malalaman na nila kung ano ang kanilang dapat gawin. Habang sinasabi niya ito sa kanyang sarili, mayroon siyang narinig na nag-volunteer na magpauna sa pagsubok na ito. Kaya't napalingon ang mga tao kung sino ba ang mga nag-volunteer na yon. At nang makita ito ni Jok, bigla siyang napangiti, at sinabing napakatalino ng taong ito dahil ang unang sumusubok ay nagkakaroon ng magandang reputasyon na iiwan sa mga manonood. At ang mga nag-volunteer na yon ay siyang Master Im. At tumayo na nga ang dalawa sa harapan ng ikalawang pagsubok para simulan na ito. Ngunit nagtataka naman ang mga tao na nanonood dahil sila ang unang mga challenger, at napapasabi pa sila kung ganoon ba talaga ang tiwala nito sa kanyang sarili, at sinabi pa ng isa na hindi sila nagdududa sa kakayahan ng Young Master Im. At balik naman kay Charion, at patuloy pa din siyang nagtataka kung ano ang gagamitin na striding art ng Young Master na ito. At napapatawa naman dito si Jok na para bang alam na niya ang gagamitin nito. At dito sinimulan na nga ni Young Master Im ang kanyang unang hakbang, at makikita naman na mayroong pumapalibot na kakaibang energy dito. At habang nanonood ang mga tao ay nahuhumaling naman ang mga babae dito, at napapahanga ang mga lalaki dahil napaka-elegante ng kanyang teknik na ginamit. At hindi din naman nagpahuli ang babaeng kanyang kasama at sinimulan din niya ang humakbang. At napakabilis nitong sinundan si Young Master Im na para bang isa lang ang kanilang mga paa. At sa sobrang determinasyon ni Young Master Im, ay balak niya itong tapusin agad. At habang seryosong nanonood si Jok, ay napapabilib naman si Charion sa napaka-impresibong bilis nilang dalawa. Habang nag-uusap-usap naman ang mga judges, ay sinabi nila na ang mga hakbang nito ay napakabilis ngunit walang mga pagkakamali.
At ang young master na ito ay nagpapakita ng imahe na talagang siya ay karapat-dapat lamang na maging tagapagmana ng Northern Heaven Supreme Family. Ngunit mayroon din silang isa pang napansin sa kasama nito, na para bang si Lady Sima ay nahihirapan na sundan ang iyang master, ngunit sa gayon paman ay nakakahabol pa rin siya, kahit na silang dalawa ay mga first time lang na mga challenger. At ilang saglit nga lang ang nakalipas ay natapos na nga ito niyang Master Im at nakarating na nga siya sa katapusan. Napapasigaw na lang ang mga tao at napapabilib sa angking galing ng Yaong Master at di kalaunan ay nakatapos din si Lady Sima. Kaya't naiilang na lang ang hambog na nagsasalita kanina. At doon ay inannounce na nga ni Bong So-chan na si Im Hagi at si Sima ay nakapasa sa ikalawang pagsubok. Kaya't napapasigaw na lang ang mga manonood sa ginawang ito ng dalawa. Ngunit bigla namang narinig ni Jok na sinabi ni Charion na siya ay kinakabahan ngayon at nagtataka siya kung makakaya din ba nilang makapasa sa pagsubok at sinagot naman agad siya ng ating bida ng mayroong mga ngiti sa kanyang mga labi at sinabi niya na hindi sila makakapasa. Nagulat na lang si Charion pero sinabi ni Jok na hindi ibig sabihin noon na hindi nila makakaya. Kaya't patuloy na naguluhan ang isip ni Charion. At habang patuloy pa ang pagsubok ay biglang napatayo si Jok at sinabing sundan siya nito at silang dalawa ay magpa-practice. At sinabi din naman ni Jok sa kanyang sarili na ang lahat ng mga susunod ay kokopya sa ginawa ng dalawa, ngunit ang mga ito ay hindi magtatagumpay dahil ang pagsubok na ito ay susukat kung kaya ba nilang masundan ang sari-sarili nilang mga steps. Kaya't hindi nila dapat sundan kung ano ang ginawa niyang Master Im at ni Lady Sima. At habang umuulan naman sa labas, ay nakahanap sila ng magandang lugar dahil walang mga tao at walang makakakita sa kanila. Sinabi din naman ni Jok kay Charion na ipakita sa kanya ang Scarlet Trace Word Technique niya at aayusin niya ang mga makikitang mali dito at ang pagsubok na ito ay hindi kayang maipasa ng 7-star realm lamang ng Scarlet Trace Word Technique. At nagtataka naman si Charion habang tinatanong si Jok na bakit nito ayusin ang kanyang teknik. Ni isang beses nga lang niya itong nakita at sinasabi ba niya na kaya nitong makita ang halaga ng kanyang martial art technique. Kaya't napapatanong na lang si Charion kung sino ba talaga ang tunay na pagkatao ni Jok at inulit pa niyang sabihin na kung eksperto nga ba si Jok. At sa mga naririnig ng ating bida ay napapangiti na lang ito. At sinabi niyang ang kanyang mga natutunan ay sakto lang para ibahagi ito kay Charion, at wala pa din namang nabuong pagkakakilanlan si Charion sa sagot niyang ito. Ngunit wala namang kaidi-ideya si Charion kung ano ang kanyang gagawin, pero ay susubukan pa rin niya. Unti-unti nitong itinaas ang kanyang espada habang pumapatak naman ang ulan dito. At sinimulan na nga niya sa pamamagitan ng unang hakbang, ipinakita niya ang kanyang Scarlet Sword Technique, habang inoobserbahan naman siya ni Jok. At sa kanyang mga nakikita ngayon ay para bang nag-improve na nga si Charion. At nang malapit na ito sa kanya, ay itinaas na ni Charion ang kanyang espada. At ipinagpatuloy ang kanyang teknik, at dahil dito ay mayroong nakita si Jok. Kaya't ipinahinto niya kung ano ang ginagawa ni Charion, nagsuggest ito na gawin niya ang huling bahagi ng kanyang teknik ng mas mabagal gamit ang paghinga ng kalahati lang. At masunurin naman si Charion, ipinakita niya agad kung ano ang gustong sabihin ni Jok. Ginawa na nga niya ito at siya ay nabigla sa mga naging resulta. Napaisip si Charion at sinabing ang pagbagal niya gamit ang kalahating paghinga ay nagresulta ng kakaibang pakiramdam at ang kanyang mga galaw ay biglang nag-iba. At natuwa naman agad si Jok dahil sinunod siya nito at meron na ngang pagbabago sa mga galaw ni Charion. Ipinagpatuloy niya nga ang kanyang pagwasiwa sa kanyang espada, at ang pagkakamali niya ngayon na ang kanyang mga braso ay dapat hindi masyadong nakausli, ang kanyang mga paa naman ay mali ang pagkakalagay. Habang naririnig naman ito ni Charion, kay hinding-hindi niya pinalalampas ang mga turo, hindi naman niya namamalaya na medyo bumibilis na naman ang kanyang mga galaw kaya't pinapabagal siya ni Jok. At napapaisip naman si Charion na ang bawat salita ni Jok ay nagbibigay ng napakalaking pagbabago sa kanyang teknik. Sa ngayon ay gagamitin niya na ang final form at kitang-kita naman sa refleksyon ng tubig na si Charion ay nagugulat sa kanyang potensyal. Dahil sa ngayon ay ibang-iba na talaga ang kanyang nararamdaman kesa sa kung ano ang nakasanayan niyang gawin gamit ang teknik na ito. At nang matapos na ang pagpapakita ni Charion ng Scarlet Trace Sword Technique niya,
ay tuwang-tuwa naman agad si Jock Legion dahil nabago na nga niya at naisaayos ang teknik na ito. At hindi pa din naman tumitila ang ulan, at ito ay sumasabay sa emosyon na nararamdaman ngayon ni Charion, at hindi siya makapaniwala na ito ba ay kanyang teknik, kaya't mas lalo siyang naintriga sa pagkakakilanlan ni Jock. At bigla din naman siyang pinuri ni Jock at sinabing ang kanyang Scarlet Trace Sword Technique ay lumampas na sa 7 Stars Realm at ngayon ay nasa 8 Stars Realm. Kaya't hindi na malaya ni Charion na bigla siyang napatanong kay Jock kung ang martial arts ba ay biro lamang sa kanya at bakit siya ay sobrang galing. Sa kabilang banda naman ay makikita ang isang lalaki na nakatayo sa gitna ng daan habang umuulan. Wala lang itong imik at hindi niya pinapansin ang masamang panahon. At makikita nga na ang lalaking ito ay si Moyong, at para bang may hinihintay siyang dumating. At sa di kalayuan, ay makikita naman ang daan at paunti-unti na makikita na nga na dumating si Niang Lisang, Yang Wayong, at Chon Muak. At habang naglalakad ang tatlo ay punong-puno naman sila ng kakaibang aura na nakapaligid dito. At nang malapitan na silang tatlo ay winelcome naman agad ni Moyong ang mga ito dahil matagal na silang hindi nakikita. Ibinalita naman agad ni Moyong na ang Young Master Jock Legion ay sumali sa Dragon and Phoenix Tournament at sasamahan niya ang tatlong ito papunta sa competition hall. At sasama naman agad ang tatlong matanda, ngunit mayroon siyang napansin kay Moyong. Sabi ni Yang Wayong na nagmumukha na itong matanda dahil hindi siya nag-shave. Dagdag pa ni Niang Lisang na mukha na siyang mas matanda ng 5 taon, kaya't nasasaktan na lang si Moyong. At habang papaalis na ang tatlo ay napatanong ang mga matatanda kung bakit nga ba sumali si Jock sa tournament na iyon, at para bang mayroong kakaibang gagawin na naman ang batang iyon, ngunit hindi naman ito sinagot ni Moyong, kaya't nagmamadaling umalis na lang ang tatlo. At sa kasalukuyan naman sa gitna ng tournament, ay mayroong isang napasigaw at sinabing sila ang susunod na susubok. Kaya't naintriga ang mga manonood kung sino ba ang mga ito. Napapaisip naman ng mga tao kung bakit basang-basa ang dalawa. At habang nagpapakilala naman si Jock Legion, na siya ay galing sa Drifting Clouds at Flowing Water, at gayon din si Jong Charion ng Righteous Sword Sect. At ang isa sa mga manonood ay napatanong kung ano ang Drifting Clouds and Flowing Water. Kaya't napatawa na lang ang lalaki, at sinabing ang mangmang na iyon ay walang clan at gawa-gawa niya lang ang pangalan na iyon. At bigla naman ding napangiti si Jock at binulungan si Charion, na dahil nasa 9 Star Realm na siya ng Scarlet Trace Sword Technique, ay magiging madali na lang ang pagsubok ngayon. Ngunit parang hindi naman nagtitiwala sa kanyang sarili si Charion, tumaas lang ang level ng kanyang technique, dahil tinuruan pa siyang muli ni Jock matapos niyang makuha ang 8 star, kaya't ngayon ay nasa 9 star na siya. Nang maabot niya ang 9 stars realm ng kanyang technique, ay hindi siya makapaniwala, at hindi pa siya nakakatagpo ng kahit na sinong tao na naka-advance ng ganon kadali lamang lalong-lalo na sa level ng kanilang technique. At tinanong naman agad siya ni Jock kung ano ang kanilang pangalan ng operation ngayon, at wala namang malay si Charion dito. Biglang tumalon si Jock at sinabing ang operation nila ay Dragon and Phoenix Shine Together. Habang makikita naman ang ngiti ng ating bida, buong tiwala ang ibinibigay niya kay Charion.